Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hawak na nga ng Korte Suprema ang mga ebidensya laban kay Tambaloslos Romualdez. Dito nga natin mapapatunayan na talagang hawak pala talaga ni Tambaloslos Romualdez na ito ang napakahalagang pera ng bansang Pilipinas at talagang binubulsa lamang ito. Dito nga natin mapapansin na talagang pati si Kuting ng Norte na ito ay talagang dawit sa mga anomalya na nangyayari. Ngunit dito nga natin makikita na kunyari kunong nagpapakita ng malasakit si Kuting ng Norte sa taong bayan na kung matatandaan natin ay siya mismo ang kumakapat kay Tambaloslos Romualdez na ito at dahil pinsan lamang ni Lisa Tanas, dito nga natin mapapansin na gusto nilang bilugin na naman ang ulo ng taong bayan. Kaya naman ang kahilingan ng maraming netizen ay sana ay buksan nila ang kanilang mga mata, pag-iisip at pagmamatsyag. Hindi lamang sila nakukuta sa pakitang tao na ginagawa ni Kuting ng Norte at ni Tambaloslos na ito. Ayon naman sa Korte Suprema, hindi nila papakawalan itong si Martin Tambaloslos na ito dahil matibay ang mga ebidensya laban sa kanya. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. What? Deflection and projection ng mga Team Alpoterang bangag dahil nakikinabang sila sa gobyernong bangag at kay Mangga. Nagpapanggap na kunyari mga Makaduterte or umaacting na Makaduterte dahil nakakabenta ng libro, nakakasolisit, nakakapangikil sa inyo. Well, for sure, mga palangga ko, hindi kayo nabudol. Diba? Yan ay deflection and projection. Binabato nila ang kanilang katarantaduhan, ang kasamaan kay Maharlika. Kasi ginagawa kayong tanga. Pero dahil hindi kayo tanga, at yung mga naloloko kasi nila, yung iba, syempre, hindi naman kayo lahat, I don't know, yung lahat nandito ngayon, ay nakakanood kayo ng video ko everyday. Andyan si Ma'am Parvina, sila Den Scorpion, ayan kayo, at Litchin, andyan kayo lagi, araw-araw talaga kayo nanonood. So alam nyo yung pinagsasabi natin dito. Makinig ulit tayo kay Palangga na pahiyain, buwisitin, balahurain ang Pangulong Duterte. Kasi recently, di ba, inibitahan nila, today, hindi dumating ang Pangulong Duterte kasi sabi na ni Pangulong Duterte na hindi yan na kailangan pang umattend dahil nasabi niya na lahat ng nasabi niya, nandiyan na sa Senado, kung i-extract na lang nila yung transcript, then sayang lang yung pera ng bayan. Dapat yung pera ng bayan inilalaan sa mga productive na mga proyekto o ibigay sa mga taong bayan na nasasalanta ng bagyo. Di ba? Parang ganun yung konteksto ng mensahe ni Pangulong Duterte. Kasi nga, itong UWAD committee na ito, talagang utos talaga ng gobyernong bangag. Di ba? Imagine mo, bakit sekreto, Romualdez, bakit sekreto mong pinapapasok ang ICC at hawak ko yung kanilang 3 passport. Paano ko nakuha yan? Sa pamamagitan ng aking magic wand. Di ba? So these are legitimate information na kahit anong gawin yung mga hinayupak kayo, Tambaloslos, Lisa Tanas, Marcos Jr., hindi kayo makakalusot dahil hindi lahat ng nasa immigration, hindi lahat ng nasa hotel, hindi lahat ng Pilipino kaya niyong takot-takutin o kaya niyong sungal-ngalan yung bunganga nila. May lalabas at one day, mananagot kayong lahat. Sabi ko nga, kung merong batas na gurgur, dapat lahat kayo magurgur. Sa ngalan ng batas, kabayaran ng kawalang hiyaan nyo, kahayupan nyo sa taong bayan. Tama si Palangga. Habang ang mga kapitbahay nyo, mga palangga ninyo ay hirap na hirap, binigyan lang ng 2 perasong yero ni Bangag na kahit kulungan ng aso ay hindi magkasya. Isang basong pako, 'di ba? 2 perasong plywood, 'di ba? Ang mga ICC members ay alagang-alaga shopping spree with bodyguard, presidential suite. Siyempre ang nilalapang niyan bonggang-bongga at the expense of Filipino people. Kasi kung hindi yan gastos ng taong bayan,
Bakit sinisekreto ni Romualdez? Dapat maging proud pa sila ni Saldico. Kasi may kaibigan kami, kaibigan namin yung ICC. Kaibigan namin sila, bigyan namin sila ng bonggang-bonggang accommodation. But again, hindi po pwede yun kasi pag inilabas nila, yung pag pinablik nila, ibig sabihin ng mga palangga, talagang yung kitang-kita, kahit hindi nila ilabas, alam nyo na ang alignment o yung target o yung goal nitong mga putang inang tong Malacanang na mga addictos benedictos ay susugin, pahiyain, ikulong, gurgurin o kung anuman ang mga Duterte. Oh. Ano? Wala na tayo. Mali ba si Marlica? Sagot. Sagot, mga putang ina ninyong mga double agents. Nagkamali ba? Nakidnapin ang Pangulong Duterte o ikulong? Hindi ba nakakulong ang Pangulong Duterte dahil sa putang inang Marcos Jr. At ngayon sabi ng Team Alpotera ay what do you call that? Purihin natin si Bangag Jr. dahil pinaimbestigahan niya yung 15 na contractors. Imagine mo kung yan ay tunay na maka-Duterte, kahit anong gawin ni Bangag at ni Lisat at ni Tambaluslos, umikot-ikot, alam mo, pinakidnap si PRRD na tinawag natin Tatay Digong, hindi mo bibigyan ng kahit isang tuldok na papuri, yung putang inang Marcos addict na yan. Pero dahil maraming sa kanila ay double agent, nakikinabang dyan kay Mangga sa mga Marcos, kaya ang ginagawa nila ay deflection and projection para i-gaslight kayo o i-manipula kayo. Kayong mga totoong nagmamahal sa bayan at kay Pangulong Duterte, dahil iba nga sa inyo, nagpapaniwala lang sa mga short clip to destroy Maharlika. But they're not gonna win, darling. Kaya Maharlika, go for the gold. Sa ICC Diba? Taliwas sa sinasabi ni Bangag na hindi tayo babalik sa ICC. Hindi na tayo miyembro dyan. Diba? Hindi na. Bakit sekretong pinapapasok? Although they can come in and out sa bansa, they can have fun, travel, emote, drama, kung ano man ang gawin nila. But not to this extent na pasikreto ng ginagawa ng Speaker of the House. Okay? Speaker ng mga bangag, speaker ng mga kawatan dyan, na itatago, isa-shopping, di guardian, everything. Habang kayo, magdusa kayo ng mga nasalanta ng bagyo sa isang basong pako para pagdugtong-dugtongin niyo ang mga bahay ninyo dahil ayaw niyong mag-speak up day sa mga hinayupak na ito. Now what? Grabe, galit na galit ngayon nag-send sa atin. Hi, sabi niya, nakakagalit. Sabi niya, it's infuriating, okay? That while our people are suffering from Typhoon Christine, those ICC members are feathering their nests, enjoying luxurious accommodations and services. Martin Romualdez invests quite a lot of money to serve the ICC team, which, nabasa ko na pala to. Okay, and Romualdez is secretly arranging operations with ICC, though our country didn't join. Ito na nga, nabanggit niya. ICC and Bangag recently also claimed that our government will not cooperate the investigation of ICC. Sabi niya, ano ang ginagawa nila dito, Miss Maharlika? Sabi niya, is a waste of money and betrayal of public trust, and it should be alerting to the public. Kaya ina-alert ko kayo mga palangga. Ngayon, sabi pa nga niya sa akin, Miss Maharlika, in case you don't know, Midas Hotel where the ICC, I stand corrected. Tingnan mo, mali ako doon sa hotel. Ang sabi ko, Raffles, di ba? Midas Hotel where the ICC members hold their meetings is owned by Elizaldico. So yung Midas pala pagmamayari niya, hindi yung Raffles. Sorry naman. Sabi niya, Miss Maharlika, ito po yung kanilang 3 passport. Ayan, ito ang passport nila. Sabi niya, I hope makatulong po yan para alam niyo sa taong bayan, please just don't share. Ganyan-ganyan. Okay? Binura ko. Tapos meron siya sinasabi dito, hindi ko lang alam kung sino siya kasi tinext ko siya. Sabi niya, I should also mention that ST is deeply involved in this matter. I don't know kung ST stands for Senator Trillanes. I don't know kung sinong ST o I'm not sure yet. Kasi ang alam ko, si Trillanes in 2023 talagang involved, inatasan na talaga ni Lisa Tanas na
i-escortan yan o alalayan yung mga ICC na yan. Sabi niya dito, Trillanes has, not Trillanes, sabi niya yung ST nga, he has been authorized by Bangag to serve as the government representative responsible for engaging with the ICC members. Ano ibig sabihin nito, Palangga? So, ang mga traidor ninyong gobyerno ay, talagang nilalapastangan kayo at talagang malupit ang galit kay PRRD at sa mga Duterte. Sabi ko nga sa inyo, kahit na magalit sila, buwisitin nila ng buwisitin si Pangulong Duterte, well, taliwas, dahil ang nabubuwisit sila, di ba? Hindi yan makaka-apekto sa mga Duterte. Pero ang naaapektuhan, kayong mga palangga, kayong mga kababayan, I think STC San. Sunny Trillanes. Oh, yeah. I think that's Sunny Trillanes, no? ST is Sunny Trillanes. Okay, mag-settle tayo dyan. Pero sabi ko sinong ST, malay ko ba kung sinong ST na yun. Pero pumasok sa isip ko si Trillanes. Baka may iba pang ST. But ganun pa man, mga palangga, Elia, you guys are right, I think. So ganun pa man, so eto, gustong ipaalam, feeling ko, itong informante natin, baka nagtatrabaho sa hotel or baka nasa government, kasi paano nakukuha itong information? Baka taga-immigration, kasi hawak natin yung 3 passport. Ay, email ko nga dyan sa kay Inday Sara. Diba? I don't know. Mga taga-Inday, mga Inday-Inday dyan. Inday-Inday sa Balitaw. Abangan yung email. Kakabog ko ito mamaya after natin mag-usap. Okay? So yun. Pinapaalarma kayo na binagasusan yung ICC, pina-shopping galore, presidential suites and everything, VIP, travel arrangement, lahat sa ngalan ng what? Pera ng bayan. Kasi bakit ito tinatago? Okay? Kaya no wonder yung Huwad Committee na yan, walang tigil sa kakapatawag kay Pangulong Duterte na meron pa daw silang, sino yun? Si Paduano ba yun? Paduano or si Fernandez na sinasabi nila mag-inhibit daw sila dyan dahil nasasangkot sila, di ba? Dahil pinangalanan sila ni Colonel Grijaldo. Pero andyan pa rin ang mga ulupong. Sinasabi nila na dapat umatid si Pangulong Duterte kasi meron silang 20,000 questions kay Pangulong Duterte recently sa kanilang hearing. At ito dapat, dahil hindi umatid, mag-i-issue sila ng show cause kay Pangulong o show cause order. At lahat na lang, Duterte, putang na Duterte ang mga pinagsasabi nila. Ang issue nila, 48 years ago na. Pero ang issue ng lipunan, yung mga nabahaan natin, mga kawawa, mga biktima ng pang-chuchuk-chak chenis dyan, pagdudukot, kahirapan, name it, lahat na araw-araw pinag-usapan natin ng kahirapan, ayaw nilang pag-usapan sa Quadcom kasi the mastermind of all of this kadyotahan ay si Bangag, si Lisa at si Tambalusos. Yang 3 demonyong yan talaga ang what? Ang punot dulo ng kahirapan ninyo dyan sa Pilipinas. Mga palangga. Okay? Midas Hotel, alam mo ang gawin ninyo? Okay, gawin ninyo mga taga Midas Hotel. Pasimple lang kayo. Dapat kasi magtulungan tayo Kayo mga gwardya sa parking, pasimple kayo. Video-video sin natin kay Maharlika. Okay, paglabas, video-video. Okay? Kasi, alam nyo to basta nasa presidential suite sila o yung mga naka-check-in dyan ng mga richie-bitchy. Baka nandyan kayo ngayon. Baka naman or yung mga waiter o yung mga bartender o yung mga empleyado ng hotel. Baka naman, di ba, mag-video-video kayo. Hindi naman kayo lahat kayang kontrolin ng mga hayop na yan. Dahil may katapusan lahat ang mga ginagawa nila, mga palangga. Di ba? May katapusan lahat to. Lalo na ngayon na presidente na si Trump. Okay? Next year pa pala. Okay? Next year pa next year pa siya mag-inaugural. So ngayon, mga kababayan, ito lahat ng kadyutahan ito ay kabulukan ng Marcos. Yung kanyang chief PNP, di ba? Na si Marbil, kung ano-ano mga pinagsasabi na ang pag-aadiktos, ang mga gumagamit daw ng pulburon katulad ng amo niya ay hindi adik, kundi kailangan lamang gumamit ng mga kung sino mang tarpulano para mag-extend ng oras. Hindi sila adik. Kailangan na nilang magtugong, magsinghot para magising sila o dilat ang kanilang mga mata.
My God, Palangga. I hope you can do something. Dahil sobra na ang kajayupan nitong mga hitad na ito. Okay? So it's confirmed na itong si Rosato, William Rosato, ay talagang ICC, ICC member siya. Alright. Kahit i-google nyo yan. Temo, gusto mo, sabihin ko pa birthday niya eh. Birthday niya. Tingnan natin mga birthday nila. Happy birthday! April 28, si William. Okay? Happy birthday. March 8 pala si William, March 8. Ang April 28 pala si Glenn. Okay? Hindi yun si Attorney Glenn, ha? Okay, si Palangga, yung kababayan ko dito sa Jamaica, yung interpreter, ang birthday niya naman is August 27. Happy birthday sa inyong tatlo. Di ba? I will send this passport. I-email ko to. Nakakagalit itong mga hinayupak na to, mga kababayan. Nakakagalit ang gobyerno ninyo. Okay? Dahil ang pakikipagsabwata nila, mga palangga, ay what? Meron silang agenda. Kasi dapat bukas yan. Lahat ng mga ganyang klase, bakit, sino ba tina-target nila? Di ba si PRRD? Si Daysara, si Bato, si Bongo? Oy, Senator Bato, Senator Bongo, ano bang ginagawa ninyo? Giatay, send ko sa inyo to para malaman ninyo. I'm serious. Okay? Kaya ngayon, actually, another issue. Dahil ito mga in-expose natin, na-expose sila, nahubaran sila lahat. Ito mo, imagine mo, meron na namang memorandum sa inyong mga PNP personnel. Okay, I think that's about na, okay, let's remember. Okay, I think, tignan ko lang ha. Ano ba pinag... Okay, I think, it's clear. Mga darling, nakita ninyo, di ba? Ang alindog ko naman. Parang pumayat nga ako doon, no? From that video, mga palangga. Email mo kay Senator. Alam na yun, meron na silang kopya, pati si Office of the Vice President. Meron na sila niyan. Passport. Na-forward na natin lahat yan dati pa. So, I hope magagamit yan. Yung mga passport na pinakita ko kanina sa inyo. So, yan yun. May nag-comment kanina na yung isa sa team Alpotera ay umami na gumagamit ng cannabis, ng Mary Jane. Tama ba? Okay, may nag-comment kanina dyan. Okay, tignan natin ang nag-comment. Saan ko pinicturean yun? Dito. Ito. Okay, lagot. Silibag nakarating sa UP Baguio. Ang sinabi niyang kultura sa UP Baguio ang paggamit ng 420. Ano ibig sabihin ng 420? O Mary Jane? Code ba yan? I don't know kasi, hindi naman ako sumisinghot. Humihit-hit. Actually, ang Team Alpotera, meron talaga silang miyembro na humihit-hit. Alright? Pero, tsaka na lang i-reserve muna natin yon kasi pag nag-ingay-ingay yung babaknit na yan, ilalabas ko yung video na humihit-hit siya. Siya naman nag-utos sa akin na videohan ko siya eh. Oh my God! May idea na ba kayo? Kaya, tignan ninyo. Marijuana 420. I just don't what is for a code? Code pala yan. Kita mo, alam na alam nila. So, ngayon, sino ngayon ang... Kaya sila, hindi nila binaboljack pala ng gusto ito si Bangag dahil mga addictos sila. Di ba? Topic kanina hindi ako nakapanood ng topic nila Mahal na Reyna kanina dahil busy-busyhan ako. So, nakita mo, kaya ayaw nilang puruhan, tsongkean daw. Di ba? Ngayon, ako kasi ang issue ko, yan, imbestigahan yan sa Senado. Huwag niyo akong pipilitin. Di ba? Siguro may idea na kayo. Yung sa Team Alpotera, nasa likod nila na kumakampi, na alam din niya na si Dina Arroyo ay addictus benedictus, huwag mo ako subukan palangga. Although tahimik naman siya ngayon, sige lang, hindi siya nagsasalta, behind the scenes siya. Baka gusto mo, di ba? Pinasuot mo sa akin yung Ray-Ban ko, yung aking spy camera, para videohan kita habang sumisinghot ka at bangag na bangag. Ay, na sumisinghot. Nalilito ako. Humihit-hit. Huwag niyo akong pilitin. Pero hindi, takot din tong isang to eh. Huwag niyo akong pilitin. Kayo ang may utos nun. Nananahimik. We had so much fun in The Hague. Okay?
We had so much fun. Nakita ko sila kung paano sila humit-hit. Huwag niya ako sinunod. Tapos ito ngayon, may umamin na humihit-hit sila. Actually, sa Netherlands, okay lang humit-hit doon kasi actually wala naman siyang pananagutan doon, yung mga humit-hit doon. Oh, dahil legal doon sa Netherlands, yung pag-hit-hit ninyo. Okay? Wala akong problema doon. Walang ano. Kaya lang, huwag niyong i-deflect o i-project sa akin yung mga kaputahan ninyo. Oh, ngayon may umamin sa kanila, nag-a-addict ng Mary Jane. Eh, bawal yan dyan sa batas. Ay, sa Pilipinas, wala pa tayong batas, hindi pa na-legalize. Actually, kahit magsingot ako, let's say for example, gusto kong mag-hit-hit dito sa California, wala akong pananagutan dahil legal yun. Pero hindi naman ako nagsisinghot. Ay, hindi ako nag-hit-hit. Di ba? Oh, wag niyo ako inahamon-hamon. Baka hubaran ko kayong lahat. 4 tayo doon. 2 ang witness doon sa nakagpakita ng pototoy ni PRRD. Di ba, Grace? Di ba? Mag-witness ka na. Oh, huwag mo na ipagtanggol si Alpot or else ilalabas ko yun. Di ba? Ikaw nag-utos sa akin yun eh, putang ina. Huwag kayong putang ina. Oh, sige nga. Asan ang Ray-Ban ko? Ay, nyo ha. Gusto nyo yung demo ko? Dali lang. Oh. You wanna see my Ray-Ban, darling? Oh, nananahimik ako. Oh, nandito ang ebidensya. Nandito. See this Ray-Ban? Gusto mo ipa-on ko to. Ay, wala itong battery palang. Bakit ganon? Oh. See this Ray-Ban? Siya lang ang makakapagsabi. Alis dyan. Di ba? Siya lang ang makakapagsabi. Ito ang tanging ebidensya na naka-witness ng lahat. Oh. Oh, kita nyo yan? Oh, nakita nyo? Oh. Huwag nyo na pagtatanggol si Alpotera. Mag-witness ka na kasi, Gracia, na pinakitaan ka rin ng maselang bahagi ni PRRD. Tapos yun, tulong-tulong kayo kay Maharlika, gagawa kayo ng kwento, bayaran ni Tambaluslos. Ayan, pinakita ko na sa inyo. Gusto nyo ba ilabas ko Ray-Ban? Baka pag nilabas ko ang Ray-Ban, mataranta kayo. Eh, may ano naman yun. Meron namang basbas na sinabi nyo, na videohan ko kayo. Oh, wag ganon. Wag si Maharlika. Agent 007, 007. Ano, Gracia, deal tayo? Sige nga. Mag-witness ka pag kinasuhan na si Alpotera or ilalabas ko video mo. Sige nga. Sige nga. Ano? Puntangin na ako pa ba yung nahamon-hamon nyo? Wag ako. Pagbibintangan nyo, sinong addict ngayon sa atin? Sino ngayon nag-amamin dyan sa Team Alpotera na kayo ay humihit-hit kayo? Deflection and projection yan. Tapos igagaslight nyo yung tao na bayaran ako ni Romualdez. Igagaslight nyo yung tao na ako ay bayaran ng mga Marcos. Putang ina. Kung bayaran ako ng mga Marcos, wala akong in-expose dito ngayon. Kasing yaman ko na si Taning. Diba? Ano, Gracia? Hindi na natin bibigyan ng apelyido. Manghula na lang kayo. Marami namang Gracia sa mundo. Ano, titindig ka kay Alpot o ilalabas ko ang Ray-Ban video ko? Or meta video? Sige nga. Hindi ko gusto yun, ha? Ikaw ang nagsabi sa akin. Ikaw ang nag-utos sa akin na videohan kayo. Pero again, gusto ko lang liwanagin. Wala naman silang nilabag na batas doon sa Netherlands. Kasi legal po doon. Okay? Mga tao doon sa Misinghot talaga. For recreation. But if you talk about sa Pilipinas, well, kung ano man ang nangyari, sabi nga nila, what happened in the Netherlands, live it in the Netherlands, but stay in my Ray-Ban. Diba? This is the, kailangan nyo munang nakawin to sa akin. No, hindi nyo to nakasave na lahat. Wag nyo ako inahamon. Okay, kaya yung mga involved dito sa Ray-Ban, okay, yung mga involved, yung mga nandito, hi Richard, hi Agent Sears, yung mga involved,
Never ever makita akong magngalngal kayo about me. Or else, eto lang katapat nyo. Oh, sige nga. Actually, I have another gadget. Gusto nyo? Mayroon pa ako isa, pero reserve ko yan. Agent 002, mga bakla. I'll tell you something. Alam nyo ba? I think this is the time na ikukwento ko, no? Kung hindi ko to nakikwento sa inyo kasi pinag-iisipan ko yung na-question ako sa Australia nung pagpasok ko because of this. Because of this Ray-Ban. Pero mahaba kasi yung kwento. Di ba? So ito ko kwento sa inyo. Okay, dahil mas maganda yung ano natin ngayon. Pinipigil-pigil ko yung sarili ko eh. Sige na, palangga. Umamin ka na pinakitaan ka rin ng pototoy ni Alpot. Ano gusto mo? Aamin ka o ilalabas ko to? Gusto mo, bangag na bangag ka dito. Tamang tawa ka. Oh my God. Really, Charlie, darling? Pag si Maharlika, di ba? Agent to, bata. I'm just saying, kwento ko yung tungkol sa nakakatawa kasi doon sa Australia, long overdue na ika nga. Papasok ko ng Australia, di ba? May event doon si Inday. Ang lola niyong hitad, ganyan-ganyan. Okay? Nakaganyan na ako kasi nga, okay, ang dami kong shot dito. Hindi ko pa nagaganon-ganon ako doon sa Australia. Yan, nakita niyo ba yan? Lighting effect. Nagaganyan-ganyan ako doon. So, ang lola ninyo, ang palangga ninyo, ay, madilim, hindi ko makita yung mga lindog nyo. Hinarang ako ng 7 napakapoging mga Australianong mga afam. Di ba? In fairness, ang popogi ng mga Australiano. So, hinarang ako. Tapos, syempre ako naman, nakwento ko to sa inyo. Nung hinarang ako, actually, 2 yung phone ko. I have this phone, tapos naka-block ako, di ba? Nakaganon. Itong bagong phone ko, nakaganyan. Alright? Nakaganyan. At itong Ray-Ban na ito, ang dami kong salamin. Itong Ray-Ban na to, nakaganito. Kasi alam ko naman na hindi ako pwede mag-video okay, nakaganyan ako. Tapos itong salamin ko na, yung isa, sabay isa kong salamin. I think, para kompleto tayo sa chika, boom, boom. I think, ito yung salamin na suot ko. Okay? Daig pa body cam. Yes, Brian. So, nakaganyan ako. Yan, nakaganyan ako mga palangga. Tapos ito, nakaganyan. Tapos itong isang salamin ko nandito. Ang dami kong salamin, 3. Nasabi na immigration sa akin, is that the camera? Sabi ko, yes. Siyempre, wala nga naman i-deny ko. Tapos sabi niya, we saw you. Sabi niya ganun, taking videos. Dinuro niya yung mga area. Sabi ko, yeah. Sabi ko, I took videos. Tapos ano daw ba yung saan daw ba ako nag-start? Okay, teka lagay ko. Sabi, saan daw ba ako nag-start kumuha ng mga videos? Sabi ko, from the airplane, then going to the bathroom, and when I reach immigration, I turn it off, which is true. Kasi alam ko naman na bawal yun. Tinatanong ko ng bongga-bongga, sabi ko, and I've been doing this every time I travel, wherever I go, Ito, ganyan. I wish maalala ko lahat. Okay, di ganun ang katanungan, mga bakla. So sabi sa akin, so when did you plan? When did you plan to travel here in Australia? Sabi ko, just a couple of days ago. Sabi niya, why is it couple of days ago? It should be, you planned it beforehand. Well, sabi ko, my friend in Japan called me, hey girl, let's go to Australia. And I said, yes, that's why I'm here. Totoo yun, very candid. Di ba kasi galing ako ng ngayon nyo lang ito marinig. My name is Bond, the Lady Bond Maharlika, sabi ni Donato Marcelino. Yeah, sabi niya, ito yung mga katanungan, mahaba tong kwento, kaya bear with me. Ngayon, sabi nung immigration, parang, really? Yeah, sabi ko, I just came back actually from the Netherlands, from Europe. Sabi ko na, syempre mayabang ko, from Switzerland, Germany, naggaganon ako. Abay kung yabangan lang naman, mayabang din naman na catch. Tapos tinanong ako kung sinong pangalan nung friend ko sa Japan. Di sinabi ko yung pangalan. Sabi ko, Raimi, shout out sa'yo. Sabi ko, actually, she's outside. She's waiting for me. She's been there for 4 hours. Sabi ko, she came early. Ganyan-ganyan. Pinasulat yung pangalan. Ayan. Tapos pinasulat yung pangalan ng friend ko, pinasulat yung birthday. Ang sinulat kong birthday, yung birthday ni Lady Boss. September 9. Sa September 9, hindi ko maalala yung date.
Buti na, hindi, September 9, pero ang birthday ni Remy September 16. So anyway, ganun-ganun mga chikahan. So inahalungkat na ng brusko yung aking mga bagahe. Tapos, kunin mo yung Fendi kong anak, kunin mo nga yung Fendi ko na na yung sombrero. So anyway, di hinalungkat, ganyan. Paghalungkat, mga bakla, mga palangga, nakita yung isang page ng kaso ni Mel Robles yung cover ng kaso ni Langka sa akin. So, ito yun ito yung lalagyan ng laptop ko. So usually, kasi yung mga kaso-kaso, minsan nandito, binabasa ko and everything. So nakita niya, okay, let's say for example, ito nakita ng immigration, sabi niya, what is this? Sabi ganun, what is this?